Dito sa Manchester Piccadilly magsisimula ang ating paglalakbay patungo sa ating destinasyon. Ito ang Bamford. Nakaschedule umalis ang train ng 7:45 ng umaga pero for some reason medyo late ang train. Ito ay sa kadahilan ng Easter nung araw na yun. Alas 8 na nang umalis ang train. Ang biyahe ay tatagal ng 1 oras mula dito sa Manchester Piccadilly hanggang Bamford. Hello everybody! Tayo ay mag-hike ngayon. So, nanggaling tayo sa may Manchester Piccadilly. And from Manchester Piccadilly, bababa tayo sa start ng ating hike which is in Bamford. So, later on, may mga waypoints tayo katulad ng Bamford train station and then yung Ashupton Aqueduct hanggang sa makaakyat tayo. So magsisimula tayo ng Bamford train station, then Bamford Edge, and then susunod dun is yung Ashupton Aqueduct, Derwent Dam, and then hanggang sa aakyat tayo sa bundok ulit, then bababa tayo papuntang Hope until makarating tayo ng Bamford train station. So isang malaking circular yun. Yung lalakbayin natin ngayon is around 27 kilometers. So isa ito sa mga pinaka mahabang hike na ginawa ko. So medyo tough tong hike natin ngayon pero for sure mare-rewardan naman tayo ng magagandang views. Hopefully itong sa pag-hike naman natin medyo prepared naman tayo. So I'm not expecting any problem naman. Ang Bamford ay makikita sa puso ng Peak District. Sa mga train drivers, ang tagurin nila dito ay Hope Valley. Ang Peak District ay isa sa mga national trust o mga lugar na pinapangalagaan ng gobyerno para pagandahin at i-maintain ang lugar. At dito nyo matutunghayan mamaya ang kamangha-manghang kagandahan ng naturang park na ito. Happy YouTube! Can I get your bacon brie cranberry? Sana makatulong tong microphone. At least kahit paano marinig nyo ako. Dami dumadaan na sasakyan eh. So, welcome to Bamford. So, ito yung isa sa mga waypoints natin dito sa Bamford Hope Circular hike natin. So, dito sa Bamford, meron silang isang lugar dito na very iconic. It is called Bamford Edge. So, yung Bamford Edge is nandun sa taas. Yun yung parang may mga nasa top yun. Tapos may mga rock formations. So what makes it special kasi is yung lugar na yun is overlooking sa isa sa mga very iconic places dito sa United Kingdom, which is yung Lady Bower Dam. So isa yung dam na nagsusupply ng tubig sa cities ng Sheffield tsaka ng Macclesfield. Merong storya yun eh. May history yung pagkakagawa nung dam na yon. And then bukod sa Lady Bower Dam, connected din yun sa Derwent Dam, which is madadaanan natin mamaya sa ating pag-hike. Ngayon, unfortunately, medyo maghihintay lang muna tayo dito kasi ito take around 10 minutes para matapos nila yung in-order kong bacon brie. Na-try ko na yun dati. Actually, hindi naman ito yung first time na pagpunta ko rito. Pero yung sandwich nilang yung, nung first time kong na-try, sabi ko ba,
Ayos kasi normally hindi naman ako mahilig sa sandwich. Pero in this case, nagustuhan ko yung sandwich nila. Masarap talaga siya. Manamis-namis, may bacon, medyo maalat, so medyo naghahalo-halo. So yun ang yun ang hinihintay natin ngayon. Wala kasi ako nadalang pagkain. Nakalimutan kong bumili. So hihintay lang natin. And habang naghihintay, kakape lang muna tayo. And tatry lang natin yung lemon drizzle nila nandito. Ayun, binigay na. Mamaya kainin natin pag inabutan tayo ng gutom sa pag-hike natin. Pero ngayon, try muna natin yung lemon drizzle natin. Titinginan ako ng mga tao dumada. Nakakahiya. Lemon drizzle. Ano ba lasa niya? Parang sponge cake na matamis na may sugary bits. Ganun ang lasa niya. Lemony, syempre. Unfortunately, kailangan nating maglakad na. Baunin na lang natin itong kape packet. And then, kasi kailangan na natin or else late na tayo makakauwi. Unfortunately, hindi natin makikita masyado yung kagandahan ng Lady Bower Dam. Dahil, so as you can see, very foggy ngayon. Pero hindi kasi, pagkakaalam ko, chinek yung weather, okay naman. Kaya, so as you can see, yan yung Lady Bower, yan yung itong kabilang side ng Lady Bower Dam. And then ipapakita ko sa inyo yung yung mismong reservoir. And then mamaya, doon tayo sa taas sa akyat. Papakita ko na sa inyo. So kung makikita niyo sa baba, yan yung kabilang side ng Lady Bower Dam. And then ito ang reservoir. Ngayon, supposedly meron kayo makikita ang bundok dyan. Tapos doon sa kabilang side ay yung bridge. Ito yung trail na susundan lang natin. Hindi lang. So, ngayon nagsisimula na tayo umakyat papuntang Bamford Edge. And nagsisimula na rin humihirap yung trail kasi hindi lang ito pataas kundi maputik pa. So ayan, kung tignan nyo yan, sa pagpaakyat medyo mahirap yan, pero ang kagandahan naman to, yung trail natin very scenic, tapos foggy pa. Kung sa Pilipinas nga gusto natin yung foggy. Kung makikita nyo yung taas na yun, iaakyatin natin. Medyo malapit naman na, pero hopefully maakyat natin ng mabilis lang. Malaking boulder rock dito.
Unfortunately, walang clearing ngayon. Ngayon nasa taas na tayo. Papunta na tayo dun sa mismong yung tinatawag nilang Bamford Edge. Expectin nyo, karamihan sa makikita natin mamaya, ganito lang din, mga moorlands, mga grass, mga shrubs lang. Our reservoir. Yan. Yung tatakpan ng yan yung windhill. Pero yung mismong edge on the roon pa. Bali, malapit na yan. And after that, pag na-reach na natin yun, balik na tayo sa baba. Ito naman yung perfect time para matest natin yung microphone kung talagang okay siya. Ang problema kasi dahil mahangin dito, hindi nga ako sure kung napipick up ba ng camera yung yung boses ko. So, ano sa tingin nyo, okay ba? Tsaka tong microphone ko pala, it is yung first version pa ng DJI na wireless mic. Actually, hindi ko siya masyadong nagagamit. Ngayon lang. Nung mga nakaraan kasi, pag film ako, pagdating sa audio, alanganin, lalo na pag nakaano siya sa bike, or pag hawak ko na, or even pag nandito siya sa POV na ng peak design, medyo maingay. So hindi ako sure kung okay ba. Good morning. Hi. Hello. Saan na ba tayo? Yan, balik kabias na ulit tayo. So as of now, medyo clear na. Nakikita nyo yung Lady Bower ngayon. Yan yung reservoir na sinasabi ko sa inyo kanina. No cycling. Bawal daw. Dito. So ito na yung daan natin papuntang Derwent Dam. So actually medyo malayo pa talaga tayo. Pero ang kinagandaan dito, medyo patag na to. Hindi katulad yung pag-akyat natin ng Bamford Edge, medyo matarik. Hopefully yung magiging path natin ngayon dahil patag mas mabilis na compared kanina. So ito ang path natin ngayon, and ito ang ating view.
umorder lang ako ng hotdog tsaka kape. And then hindi ko kasi nakala na may ganito pala dito. Okay, so I just, kumain na lang din muna tayo bago tayo lumarga kasi dun sa medyo liblib yun. Medyo mahaba pa yun. Lalakarin natin. Siya nga pala, dito hindi uso disposable kasi yung pinaglagyan ng hotdog kailangan mong balik. Tingnan nyo, parang tahimik lang siya, di ba? Very calm mga and then dam yan. Pero actually, sa ilalim yan, nandyan yung village dati, yung Derwent Village. So, nasa halfway na tayo ng ating pag-hike. So, let's presume na from here, it would be another 4 hours. So, it's 1. Tapos tayo mga 5 o'clock or 6 o'clock sana maabutan natin yung train. Sa ngayon kasi hindi ko alam kung anong oras darating yung train dahil walang signal dito. Baka mamaya pa natin malaman. Nakakabalang ngayon kung magpagabi dito. Dito ako kinakabahan kasi parang walang katao-tao. So literally mag-isa tayo ngayon. Wala tayong kasama. Wala ibang tao rito kundi tayo lang. So medyo nakakaba lang. Kasi from here, hindi ko na alam hindi ko kabisado tong lugar na to. So sinusundan ko lang yung mapa sa all trails. Pero everything should be fine naman. Okay lang siguro. Ngayon pag-usapan natin paano ako napunta sa pag-hike. Actually, pagdating sa pag-hike, nagsimula yan sa photography. Obvious naman. May camera ako, di ba? Ito. Sa Saudi pa lang, kung saan ako dati nagtatrabaho, pinapanood ko na itong photographer na to, si Thomas Heaton. Siya yung landscape photographer na pinapanood ko sa YouTube. Habang pinapanood ko yung mga videos niya, nakaka-fascinate lang kasi ang gaganda ng mga landscapes niya. Sino mag-aakala? After watching him for how many years, mapapadpad din ako dito sa bansa niya, dito sa UK. So sabi ko, parang gusto ko din i-try landscape photography. Ngayon, okay naman mag-landscape. I mean, kaya kung sa kaya. Pero pag hindi mo talaga forte, wala eh. Pero, nung nag-try ako mag-hike dati, ang nakita ko doon is yung kung gaano ka comforting
yung pag-hike. Kung ako mag-hike ngayon, it's not necessarily for photography, but it's more of a hobby, a leisure. Tsaka, nandito na ako sa UK, di ba? Yung nakikita kong mga photos, pictures ni Thomas Heaton, at least kahit papano, na-experience ko, nakikita ko. Pero, pag nag-hike, hindi pa naman din ako as you can see, lagi ko pa rin dala tong camera. Pero, hindi ako yung parang, kailangan magdala pa ako ng filter. O kaya magdala ng tripod. I mean, isa sa mga na-encounter kong problem nung nagsisimula akong mag-hike is yung hirap ng pag-hike. Okay, on track pa tayo. Sundan lang natin to. Parang una kong beses na mag-hike dati, as in talagang pagod ako. Unang hike ko dito sa Peak District sa may Mamtor. Pero kasi nung time na yun, kuha ng pictures nung kaya natagalan ako. Pero nagsimula ako mga alas 7 ng umaga, alas 6 ng umaga. Nakarating ako sa accommodation ko noon, siguro alas 9 na rin. Matagal. Though siguro dahil kuha ng pictures nung kaya matagal. Pero, simula pa lang yun. Second time na nag-hike ako, sabi ko kasi noon, kaya ko na. Kinaya ko Mamtor, kaya ko na yung ibang, kaya ko na yung mga ibang places na pag-hikan. Tapos sabi nila, sige, punta tayong snow doon. Ako si, inosente. Sabi ko, sige. Pagkakita ko pa lang, isang malaki bundok. Hindi ko nga alam kung pagkakita ko natakot ako kasi pa lang siya parang hindi ko nakakayanin. Wala akong choice. Parang napaka-imposibleng akyatin ba. Pero ang totoo niyan, pinag-hikan. Actually, miss natin yung trail. Dapat doon aakyat. Pero okay na lang din. Kasi feeling ko masyadong masukal dito sa loob. Sundan na lang natin tong path na to kasi doon din ang end niya. Hopefully, yung path na nakita kong paakyat, pag umika tayo dito, doon din ang bagsak. Mga track na pang mountain bike. Sige tayo naman dito. Pwede. So, nandito na tayo sa Snake Pass. Ito yung kalsadang yan. And then from here, bababa tayo doon. Medyo mahirap lang. Medyo masyadong incline. Ano pa ang tao sa likod? At least dito hindi tayo nag-iisa, may mga dumadaan. Hindi masyadong nakakatakot.
nandito na tayo sa loob ng woods pero ang lakas pa rin ng hangin. Freaky, naririnig yung pag-ikik ng mga puno. Pala ko nga sana hindi na ako mag-vlog dito, siguro clips na lang kasi kailangan na natin magmadali para mabutan natin yung train natin. Parang ang atmosphere niya parang cabin in the woods, parang medyo nakakaba ng konti, pero okay lang. Kung hindi naman cabin in the woods, parang The Village ni M. Night Shyamalan. So may maagos dito, maliit na creek, may creek. Basahin ng konti. Wow, tingnan mo, ganda. Ganda ng bagsak ng araw sa mga puno, sa moss. Galing. Sundan lang natin to. Dito sa hike natin, actually ngayon pala ako inom ng tubig. Kanina kasi, di ba nagkape tayo? Problema, hindi ko gusto yung kape nila. Parang iba yung lasa, hindi ko alam kung ano meron, pero parang hindi ko alam kung 3 in 1 yun. Sabi flat white, pero iba lasa sa akin. So after how many hours, ngayon pala ako inom ng tubig, and hopefully ma-rehydrate tayo. Hindi rin maganda na masyado tayong dehydrated. Kung 17 kilometers lang yan, katulad ng dating hinike ko, okay lang. Pero yung ngayon, more than 20 na, baka kailangan na siguro. So yun na, hope. Okay, let's go. Hope and Boroglosa via Snake. Dito tayo. Dire-diretso na lang ata to. Then mamaya bababa. Glossa. Sheffield. So kung nakikita nyo yun, doon tayo dati nag-hike. So as you can see, yung unang hill na yan, Mountain Hill, yan ang Loose Hill. And then doon sa kabilang side is yung Mamtor. And yung doon sa baba, yan na yung train station. Though unfortunately, medyo mahaba pa ang ating lalakbayin. Siguro mga 2 oras pa mula ngayon. So ngayon, ang tanong, bakit ko binablog yung mga hikes? O bakit ko i-vlog yung mga hikes ko? If ever, yung cycling natin, for what? Hang sa akin dahil by this year marami akong planong i-hike and routes na i-take pag sa cycling, I might as well vlog it and share it with you. Kung yung iba sa Pilipinas, kahit wala kayo sa United Kingdom, kahit papano, ipapakita ko, i-share ko sa inyo kung ano yung mga bagay na pwedeng gawin dito. And kahit papano, magkaroon kayo ng glimpse ng buhay namin dito sa UK. Hindi para manginggit, kundi pagbigay ng inspiration, pagbigay ng comfort,
ano ba naman yung magbigay tayo ng konting kaligayahan kahit konti. Hindi ko to ginagawa for the sake na may kitain ako sa YouTube or sa anumang platform. Ginagawa ko lang to out of my own goodness, out of my parang pagpapalagay na lang natin hobby yung gumawa ka ng video, mag-edit at mag-post. So simula ngayon, hindi naman ako mag-vlog, hindi naman ako mag-video, at kailangan natin magmadali. At ayan na, may mga taong dumadating na at ako'y nahihiya, hindi ako komportable. Isa pa lang pahabol. Actually na ano ko na to, nadaanan ko na to, na-try ko na tong route na to. So magagaling doon from na-try ko na mag-hike from Ashton papuntang Win Hill, dire-diretso. Ito, dire-diretso papuntang packet dyan. And then packet dito papuntang Kinder Scout. Yun ang rota na ginawa ko dati, which took me around 12 hours. So, dire-diretso ko yan, paikot, Brown Hill, dire-diretso hanggang Mamtor, down dito sa Loose Hill, at balik dito sa Hoop. Ganun kalayo yung hinike ko. Ganun kalayo. Pero yung ginawa natin ngayon, kung hindi ako nagkakamali, mas mahaba pa ng mga 1 kilometer siguro. Yung ginawa ko dati was around 26 kilometers. Ito hindi ko na maalala, ito mga 27. Pero ako ang binabala ko, at least maka above 30 tayo, para lang bang ma-challenge tayo, bigyan natin ang sarili natin ng challenge kung hanggang saan yung endurance natin. Yes, welcome to Hope. Ito yung village or town ng Hope. And from here, around may 15 minutes pa na walk. Layo pa. So, ngayon natapos ko na yung hike. Ano ba yung pakiramdam? Masakit sa katawan, masakit sa likod, sa bewang, tsaka yung bandang puwet. More or less nakapag-hike kasi tayo ng 30 kilometers. Talagang tinapos ko yung buong circular. So dito tayo galing kanina, umakyat tayo Bamford Edge, baba sa Aqueduct, Derwent Dam, Snake Road, or Snake Pass, akyat, baba ng Hope, and then from Hope lakad ulit tayo papunta dito sa Bamford. 8 hours, not bad. I mean, syempre kumain pa tayo, maraming segway, maraming ginawa, pero ang importante dyan, natapos natin, endurance. Kung hindi lang ako nagsushoot, hindi lang ako tumigil, siguro baka natapos natin yan ng mas maaga pa. So siguro reminder sa akin yan na siguro kung magpapahinga lang, very short lang, and hopefully masurpass natin yung time na allotted. Salamat sa pagsama nyo sa pag-hike ko dito sa Bamford. And from here in Bamford, see you on the next one.